Ang tunay na pagsamba ay hindi naghihintay ng kumpletong tao, kundi ng pusong handang maranasan ang presensya ng Diyos. Dahil linggo nga ang aming flight pabalik ng Manila, Sabado pa lamang ay nag-celebrate na kami ng aming worship service. At kahit wala pa ang iba ay nagsimula na kami ng gawain dahil higit sa lahat ang pinakahihintay namin ay ang presensya ng Diyos. At tunay namang dama ang kanyang presensya habang sama-sama kaming nagtitipon para sumamba. Mas naging espesyal pa ang aming worship service dahil kasabay naming nakikibahagi online ang aming mga kapatid mula sa Gia Santa Rosa. Kahit magkakalayo, iisa pa rin ang puso sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Sinimulan nga namin ang gawain sa masayang pag-awit ng papuri at pagsamba. Habang umaawit ay ramdam ang galak, kapayapaan at presensya ng Diyos sa gitna ng bawat isa. Ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Magdiwang sa presensya ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Purihin ng Diyos. Sinundan ito na makapangyarihang mensahe ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastora Len tungkol sa pagpapalakas ng pamilya. Binigyang diin din sa mensahe na ang matatag ng pamilya ay nagsisimula kapag ang Diyos ang sentro ng tahanan, may panalangin, may pagmamahalan, pagpapatawad at pag-aaral ng salita ng Diyos sa loob ng pamilya. Family that prays together, grow stronger together. Nag-aral po kami sa Bicol, nagpilit kaming umuwi. Tapos pagdating namin doon ako, walang pagkain yung mga ulam namin. Eh sakto kasi sweldo lang namin sa school. Kami ang bumili ng pagkain sa loob ng aming tahanan. Yun po yung sinasabi ko, na kailangan po tayo, hindi natin iwaglit si Jesus sa buhay natin. Kasi napakahalaga po nang meron tayong Lord. Kasabay naman ito ay ang children's ministry sa labas sa panguna ni Ate Mayan. Masayang nakikinig ang mga bata sa Bible story, sumasagot ng mga tanong at nagkukulay habang natututo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Talagang makikita ang saya at excitement ng mga bata habang nakikilahok sa gawain. Pagkatapos ng mensahe ay sama-sama kaming nag-communion bilang pag-alaala sa pag-ibig at sakripisyo ni Jesucristo sa krus. Isa itong napakasolem at makabuluhang bahagi ng aming worship service. Kaya kung tayo po ay mayroong karamdaman, kahit anong uri ng karamdaman, lahat po yun ay pinagbayaran na ng ating Panginoon. At pagkatapos nga ay nag-closing prayer na kami. Sabay-sabay na kaming kumain, nag-lunch habang nagkikwentuhan at nagsalo-salo sa fellowship. Pagkatapos nga namin kumain ay pumunta kami sa city upang maglibot at magmerienda bago tuluyang umuwi at nagpahinga. Kapag matatag ang pamilya sa Panginoon, mas magiging matatag ang bawat pagsubok na hinaharap sa buhay. Isang worship service na puno ng pagsamba, salita ng Diyos, fellowship at mga aral na magpapatibay hindi lamang sa aming pananampalataya kundi pati sa aming pamilya. Salamat sa isang magandang experience. To God be all the glory and shalom.